flex natin tong ating kalamansi mga ka-LG. Okay. Ito na siya at 8 months. Walong buwan na ito kalamansi natin, at yung pruning natin noon, tinaprune natin, ito na, nag-produce siya ng ang daming sanga. Ewan ko kung paano na naman ang diskarte nito, kasi nga baka mag-overcrowded at magtitining din naman tayo. Ang purpose lang natin noon mga ka-LG is para hindi tumangkad kaagad tong ating kalamansi. Ang goal natin is papabilugin natin para sa ganon mababa siya. At the same time, okay, monitor din natin yung mga ganito ulit na mga sanga. Okay, kailangan pa to maputol ulit para hindi siya yung tatangkad. Ayaw nating tumangkad kasi bata pa. Okay, yan. So kung tignan nyo yan, ang daming sanga yan. At kung magproproduce ng bulaklak, ibig sabihin ang dami na, marami na tayong pagkukunan ng bunga. Kagaya nito, may bulaklak na siya, namulaklak na, at may buko na rin, oh. Yan. Yan. Okay, so tignan natin habang pinapalaki natin tong ating kalamansi mga ka-LG. Nag-o-observe tayo, nag-e-experiment upang sa ganon yung sunod na area na ating tatamnan, kasi mag-i-expansion tayo rito, mga 2,000 square meter pa yung tatamnan natin dyan. Okay, sa susunod is may idea na tayo kung paano gawin, ano. Yan. So far maganda yung ating crop standing. Hindi tayo expert sa pagkakalamansi, ano mga ka-LG, first time nating magtanim, kaya sineshare din lang natin yung mga good practice na nagawa natin dito, upang sa ganon yung mga beginner na katulad ko din ay magkaroon ng idea. Okay, isa pang idea mga ka-LG, kung balak nyong magtanim, kasi ito grafted, ang rootstock nito is kalamandi rin. Okay, small size to yung binili natin noon. Yung katabi natin dyan, may kalamansi din na tinanim, pero pangilan-ngilan. Ang size ng kanyang binili is big size. Okay, XL yata. Okay, ewan ko kung magkaiba yung XL tsaka big size. Okay, ang observation ng nagtanim, kasi si Kuya Ray ang nagtanim din dyan. Okay, noon, yung observation daw niya, yung big, yung kanyang ugat is parang lubid na ho, na naka coil sa plastic mulch, yung sa plastic bag. So ibig sabihin hindi diretso na yung kanyang pinaka main root, mahirap na niyang itusok sa lupa pababa. Ewan ko kung tama ang analysis ko. Unlike dito sa small, maliit pa lang yung kanyang mga roots nung tinanim natin, which is straight, diretso sa lupa, pailalim. Kaya yung ugat nito mga ka-LG ngayon, malalim na yung pinaka main root niya, yung pinaka main root, yung padiretso. So malalim na. At ngayon kung i-compare natin, pakita ko sa susunod na vlog natin yon, tanim niya, mas okay na yung standing ng ating tanim. Hindi ko alam kung dahil sa seedling ba or sa pag-aalaga, kasi ito natututukan natin, gawa ng intercrop natin. Ito, pag nagpatubig tayo rito, yan, papatubig si Kuya Ray, napapatubigan na rin itong ating kalamansi. So yun lamang po yung ating share ngayon. Okay, sana may natutunan kayo. Kung gusto nyo kung maraming mga tips din, pakibisita lang po yung ating YouTube channel.
Sa Facebook page din natin meron din, sa LG Farm at Kabukiran ni KLG. Paki-follow sa ating Facebook page at paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel. Sharing is caring tayo mga KLG. Okay? Ingat po tayo. Keep safe. Happy farming.